Ka-Express, good news para sa Gilas Pilipinas at sa maraming PhilAmps. Inamyandahan ng FIBA ang rules tungkol sa national status ng mga malalaro. Itinaas ang age cutoff para sa pagkilala bilang non-restricted player mula 16 pataas hanggang 18 years. Ang desisyon ay inaprubahan ng FIBA Central Board sa meeting nitong December 5 sa Patrick Baumann House of Basketball sa Mainz, Switzerland bilang bahagi ng mas malawak na updates sa regulasyon para sa parehong 5-on-5 at 3x3. So, ibig sabihin nito, ang isang player na nakakuha ng passport bago pa siya mag-18 ay ituturing na non-restricted local para sa layunin ng national team eligibility, pinalaking threshold mula sa dating 16. Inaasahan na magbibigay ito ng mas objective at uniform na kriteria para sa pag-determine ng national status ng mga manlalaro at makakatulong na mas streamline ang mga controversial eligibility cases. Para sa Pilipinas, malaking kahulugan ang amendment na ito. Matagal ng issue ang status ng ilang PhilAmps sa mata ng FIBA. Halimbawa, si Jordan Clarkson ay noon na inureport na classified bilang naturalized player dahil nakuha niya ang kanyang Philippine passport matapos ang dating age cutoff. Ang bagong threshold ay maaring magbukas ng mas malinaw na proseso para sa iba pang PhilAmps na nakakuha ng dokumento sa pagitan ng 16 to 18. Gayunpaman, malinaw na ang mga detalye ay retroactivity at specific application sa existing rulings ay dapat tingnan pababa sa official na interpretasyon ng FIBA at mga legal appeals. Importante ring tandaan na bahagi ng amendment ang pagpapatibay ng mas objective na proseso sa pag-assess at pag-change ng national status kabilang sa 3x3 competitions. Ito ay dinisenyo upang mabawasan ang ambiguity at para magbigay ng mas consistent na framework across all national federations. Ang pagbabago ay hinihimok din ng hangaring protektahan ang integrity ng international competitions at maiwasan ang ad hoc interpretations na nagdudulot ng dispute. So ano ang susunod? Ang SBP, ang mga abogado ng iba pang national federations ay malamang na mag-review agad ng mga kaso at documentation para makita kung sino ang maaring makinabang. Magiging critical din ang clarification kung ang bagong rule ay applicable retroactively sa mga anumang desisyon o limitado lang sa future passport acquisitions. Sa ngayon, ito ay malaking hakbang patungo sa mas malinaw na eligibility landscape at nagbubukas ito ng bagong pag-asa para sa ilang PhilAmps na naghahangad magrepresenta ng Pilipinas sa international stage. Ang biglaang announcement mula sa FIBA Central Board nitong December 5 ay nagdala ng napakalaking ginhawa at excitement sa Pilipinas. Tinaas na nila ang age requirement para sa pagiging non-restricted o local player. Mula below 16, ngayon ay below 18 na. Kung dati kailangang makakuha ng passport ang isang atleta bago mag-16 para maituring na local, ngayon ay binigyan na ng mas maluwag at mas realistic na cut-off na bago mag-18. Para sa bansa na may napakaraming PhilAmps at foreign-born talents, malinaw, Gilas Pilipinas is one of the biggest winners sa rule change na ito. Ang amendment na ito ay hindi basta simpleng adjustment, isa itong structural reform na ginawa mismo ng Central Board para gawing mas objective, standardized, at mas predictable ang eligibility rules sa buong mundo para sa parehong 5-on-5 at 3x3 programs. Sa maraming taon, isa sa pinaka-nakakasagabal sa ating national team construction ay ang medyo magulong interpretasyon ng naturalized at local, lalo na pagdating sa mga manlalarong may dugong Pinoy, pero lumaki o ipinanganak sa ibang bansa at nakuha ang kanilang passport at citizenship sa mas late na edad. Sa pamamagitan ng bagong regulasyon, mas kukonte ang disputes, mas lilinaw ang proseso at mas magiging pantay ang application ng rules across all federations. Para sa Pilipinas, ang immediate implication ay simple pero napakalaki. Maraming PhilAmps na previously classified as naturalized players sa ilalim ng lumang age 16 rule ay posibleng makonsiderang locals under the age 18 rule. Depende sa official application at interpretasyon ng FIBA sa mga existing cases. Hindi ito automatic pero malinaw na ang window para sa reclassification ay mas bukas ngayon kaysa dati at hindi lang ito tungkol sa isang player. This affects the whole generation of Filipino talents abroad. Natural na pumasok ang usapan sa pangalan ni Jordan Clarkson, ang pinaka-high-profile na kaso sa eligibility discussions ng Pilipinas. Kahit matagal nang classified bilang naturalized players si JC sa ilalim ng nakaraang rules, ang pagtaas ng threshold ay nabibigay ng bagong context
at posibleng pag-review. Depende sa pagiging interpretasyon ng FIBA kung applicable ba ang pagbabago sa dating desisyon o future classifications lamang. Pero ang mas siguradong apektado ay ang mga younger PhilAms at PhilForeign players, lalo na ang mga nagkaroon ng Philippine passport sa pagitan ng 16 at 18, na dati ay out of bounds ng classification bilang local. Ngayon, ang mga batang ito ay hindi na automatic na restricted. Malaki rin ang epekto nito sa long-term roster planning ng Gilas. Kung mas marami ang eligible locals, mas lalaki ang talent pool at mas magiging flexible ang lineup sa bawat window. Makakatulong ito sa paghanda para sa Asia Cup, World Cup at Olympic qualifiers. Lalo na ngayong lumalakas ang competition sa Oceania-based teams tulad ng Australia at New Zealand. Dagdag pa rito ang 3x3 where eligible to rule are usually stricter and more technical. Mas lumuluwag ang landscape para sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang bagong FIBA rule change ay hindi lang technicality, isa itong game-changing development na pabor sa Pilipinas, isang bansa na may napakalawak na diaspora at basketball heritage na nakaugat sa iba't ibang panig ng mundo. So ang tanong ngayon, paano ito i-maximize ng SBP at ng Gilas program? Sino ang pinakaposibleng makinabang at bakit nagiging mas strategic ang future ng national team dahil dito? Una sa lahat, dapat maintindihan na ang pagtaas ng passport requirement mula 16 to 18 ay hindi simpleng technical update. Isa itong policy shift na nagbibigay ng mas realistic na pananaw sa upbringing ng mga atleta. Maraming PhilAms ang lumalaki sa ibang bansa at common na sa kanila na mas secure ang kanilang Philippine passport at citizenship after age 16. Lalo na kapag nagsisimula pa lang silang seryosong pumasok sa high-level basketball. Sa lumang rules, late na ang 17 years old. Sa bagong regulasyon, sakto pa. At dahil yan, biglang lumawak ang pipeline ng mga batang Pinoy abroad na pwedeng tawagin ng Gilas bilang legit locals, hindi restricted. At eto ang dahilan kung bakit sinasabing panalo agad ang Pilipinas, hindi lang mga current stars ang makikinabang, mas lalo itong ramdam ng next generation, tulad ng mga teenagers sa USNCAA, high school Filipino prospects sa US at Canada at mga Europe-born Pinoy na naghabol ng FIBA clearance. Ang dating borderline cases ay biglang nagiging eligible. Ang dating sayang, late na, ay nagiging pasok pa pala. So bukod sa technicality eligibility, malaki rin ang impact nito sa roster construction ng Gilas. Tandaan, ang FIBA competitions, isang naturalized player lang ang pwedeng gamitin sa bawat laro. Sa dami ng PhilAms na gusto nating isama, palaging problema ang classification na ito. So ngayon, kung mas maraming PhilAms ang magiging locals, mas magiging flexible ang Gilas sa pagpili ng naturalized slot. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.